Gaano kayo kasaya na magkakapatid? Magandang tanghali at magandang araw sa inyong lahat. Today is November 16. Happy birthday sa mga nag-birthday at magbe-birthday pa ngayong buwan. New episode, new learning. Welcome to JMC Series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here, we believe that success starts with the right mindset and wealth begin with the right knowledge. So, if you are ready to take charge of your life and unlock your potential and build not just a financial freedom, but a stronger and wiser you. So, hit that subscribe button and turn on the notification bell and join our growing community of dreamers and doers. At ito ang episode 14. Bakit nagkakagulo minsan ang mga magkakapatid kapag may mga asawa na ito? Diba? May kilala ba kayong ganyan na hindi talaga yan maiiwasan sa mga magkakapatid at pamilya na walang hidwaan? Talagang meron talaga. Ngunit dito natin malalaman kung paano ito maiiwasan. Alam mo ba na karamihan sa mga magkakapatid ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kapag nagsisimula na silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Karaniwan ito nangyayari dahil sa impluwensya ng kanilang mga napangasawa o impluwensya ang mga asawa sa kanilang mga desisyon, nakikialam na hindi naman sana dapat makialam. Minsan, ang babae o lalaki ay nagmamanipula o nakikialam sa mga usapan ng magkakapatid. Grabe ang ingay ngayon. Maingay ngayon. Pasensya na kayo. So talagang maingay ngayon sa aking paligid. Narinig niyo ba ang ingay sa aking paligid? Sana nakatulong to. Ang mga ganitong pangyayari at alitan ay umaabot sa mga bata, sa mga magulang, o sa buong pamilya. Yung dating close, pero bigla na lang sila naghihiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan ng kanilang mga magulang, na dapat sana yung kanilang mga magulang ang isang leader ng tahanan kung paano turuan na magkaroon ng respeto at boundaries ang kanilang mga anak. Pero minsan o kadalasan mga magulang mismo ang nangunguna. Sila mismo na mga matatanda ang nag-aaway-away at nagkukos ng pagkawatak-watak ng kanilang pamilya dahil hindi sila nagsiset ng boundaries at hindi nila nire-respeto ang bawat isa. Mahalaga na huwag natin hayaan na ang mga in-laws ang maging hugat ng hindi pagkakaintindihan ng mga magkakapatid o kayong magkakapatid. Dapat nating tandaan
na ang pamilya na binuo ng asawa mo ay may sariling pagpapalaki at disiplina. Gaya ng pamilya mo, iba ang training na natatanggap ng pamilya ng napangasawa mo. At iba rin ang sayo. 'Di ba? Sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, iba-iba ang disiplina. Kaya dapat natin intindihin yun. Dahil bago ka dumating, ang mga disiplina na yun at mga nakasanayan na yun ay dati nang nabuo bago ka dumating. Kaya, huwag sana aabot sa punto na ikaw ang wawasak at sisira ng kanilang binuo na pamilya. Kaya, respeto at pag-unawa ang susi para mapanatili ang pagkakaisa ng mga magkakapatid at in-laws o relasyon ng mag-in-laws at kapatid. Respetuhin ang boundaries at space ng bawat pamilya o magkakapatid na mayroon na silang kanya-kanyang asawa. Kasi minsan, ang nagkakaroon ng hindi pagkaintindihan na minsan yung kapatid, kung may kailangan, ay nag-direct doon sa in-laws niya. Na sana, inuna muna kausapin ang kapatid bago kausapin ang in-laws. At yun sana ang dapat na proper way. Kumbaga, may respeto ka sa in-laws mo at kapatid mo. Kaya kung may kailangan ka o kailangan mo o kahit anong kailangan mo, dapat sa kapatid ka muna. Sa kapatid mo muna mag-consult. Higit sa lahat, huwag papapiliin ang iyong asawa kung pamilya niya o ikaw, sapagkat ang pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid o magulang ay hindi dapat maging banta ang pagmamahal niya dahil sa iyo. Sa katunayan, dapat mong ipagpasalamat kung ang napangasawa mo ay mapagmahal sa kanyang mga magulang at kapatid. Dahil diyan magsisimula ang respeto na gagayahin ng inyong mga anak para sa kanilang mga kapatid at sa inyo bilang magulang. At tandaan, ang mga bata ay madaling sundin ang mga nakikita kaysa mga itinuturo na hindi naman nila nakikita. So in short, madaling matutunan ang mga bagay na nakikita nila. Kaya bilang magulang at pamilya, dapat kayo ang leader kung paano niyo o paano kayo maging example para sa inyong mga anak o mga pamangkin. Huwag niyong hayaan na darating sa point na papapiliin niyo ang inyong mga asawa kung kayo o pamilya niya. Dahil ang katotohanan, bago ka pa dumating, ay nabuo na niya ang kanyang pamilya. Kaya, hindi pwedeng magbawas. Dahil, ang purpose ng pag-aasawa ay pagdagdag ng pamilya, hindi pagbabawas. At lagi mong tandaan na ang pamilyang nagmamahalan at nagtutulungan,
Yan ang tunay na masayang pamilya. Narito ang 5 rason o sanhi ng pag-aaway ng mga magkakapatid dahil sa in-laws. Una, pagmamanipula ng asawa. May mga pagkakataon o oras na pinapalihis ng mga asawa ang desisyon ng kanilang kapareha laban sa mga kapatid nito. Pangalawa, pakikialam kahit hindi naman pwede pakialaman. Ang asawa ay nakikisali sa usapan ng magkakapatid na kahit hindi siya pwede makialam. Pangatlo, pagpapapili. Pinapapili kung kapatid, magulang, o siya na asawa. Diba? Napakatoksik ng ganyang pamilya na dapat ay sana nagmamahalan pero ang gusto ay magbawas ng pamilya. Di ba yun ang purpose ng pag-aasawa ay magdagdag ng angkan? Hindi pwedeng magbawas. Kaya kayo nag-aasawa. Pang-apat, pagkakaiba ng disiplina at kultura. Iba-iba ang pagpapalaki ng bawat pamilya. Kaya nagkakaroon ng banggaan ng ugali at prinsipyo. Diba? Mapapansin mo, ang gulo-gulo ng mga pamilya na to. Diba? Mapapansin mo, may kilala ka ba na ang gulo-gulo nila? Dahil iba-iba ang kanilang mga opinyon at dahil dyan sa mga magulang na hindi sila nagkaintindihan ng kanilang mga kapatid. Kaya nakukuha ng mga bata. Panglima, pagkawatak-watak ng mga anak dahil sa alitan ng magulang at in-laws. Naaapektuhan ang mga anak nito na dati close na magpinsan pero ngayon lumabo dahil sa mga asal na pinapakita ng kanilang mga magulang. So, sino ang problema dito? Mga magulang, in-laws, at magkakapatid. So, may solusyon tayo kung paano mapanatiling masaya at nagsuportahan ang bawat pamilya o magkakapatid. Ang pinakamainam na solusyon, dalawa lang dito, respeto at boundaries. Matutong rumispeto sa pinagmulan ng iyong asawa at sa pamilya niya. Huwag mong ipapapili sa kanya o pamilya niya dahil lahat kayo parehong may puwang sa kanyang puso at pagmamahal. Nagdadagdag ng pamilya, hindi nagbabawas, at yan din ang purpose kung bakit ka nag-asawa. Hindi kailangan magbawas ng pamilya. Nagdadagdag, magtakda ng malinaw na hangganan kung ano dapat ang pag-usapan ng mag-asawa at kung ano din dapat ang hindi pwede pang himasukan ng in-laws. Magpasalamat sa magandang pakikitungo imbis na maghanap ng mali. At higit sa lahat, laging ipakita sa mga bata ang tamang respeto at ugali. Dahil bilang magulang, iyon ang napakahalagang pamana na pwede mong iwan sa iyong mga anak o ipamana sa kanila ang kabutihan, ang magandang asal. Tandaan, huwag sirain ang pamilya na binuo ng asawa mo. Isipin mo na kapag nag-asawa ka, kasama ang do's and don'ts ito sa papel mo bilang
bagong member ng pamilya na binuo niyong mag-asawa. Kaya, di kailangan pumili kung ikaw o pamilya niya dahil pareho kayong mahalaga. So, before we end this episode, success is not about money. It is about mindset, discipline, and wisdom. Keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalinog reminding you, your future is built today. See you sa susunod na episode. Happy Sunday!